Ayun. Are we live? Wow, Englishero, are we live? Ilan na tayo? Nasa 5 lang. Mas marami pa yung 12 disciples, no? Okay lang, as I go along, I think, dadami pa yan. Magiging 2,500 yan, no? Anyway, so ang topic ko ngayon is on the psychotheology of sin. Most likely, ilalagay ko to under ng abnormal psychology. Napansin nyo ba yon? Parang lately, nahihilig ako sa mga lectures ng abpsych, no? For some reason. But anyway, under to ng abnormal psychology para tong sequel nung lecture ko on temptation, sin, and poor mental health. Kasi maraming mga nag-message sa akin about this lecture, parang masyado raw silang na-overwhelm kasi ang dami. Temptation, sin, mental health. So, naisip ko, mag-focus lang ako ngayon sa sin. Yan. Para mas mas, ang tawag doon, concise. Hindi masyadong overwhelming. So, in this lecture, maraming overlaps, no? Meron ako mga mababanggit dito na binanggit ko na rin dito sa lecture na to. Okay? So, for those of you na hindi pa napanood tong lecture na to, I highly recommend, sana naman, please lang, baka naman, gusto nyo munang panoorin tong lecture na to and then this lecture. Pero kung hindi naman kayo ganun ka-OC, okay lang din na eto na muna and then wag na to. Hindi, joke lang. Eto muna and then eto. No? Am I making sense? Okay. So as I've mentioned, ang topic natin ngayon is on the psychotheology of sin. Mag-focus tayo dito sa word na sin. And I'm sure when I said that, marami na namang kilay ang tumaas dyan. Most of you would say, anong kinalaman ng sin sa psychology? And I understand, kasi yung sin, it's a very theological term, it's very biblical. So yung iba na allergic, bakit sinasama natin yung issue ng sin sa psychology? And here's my reason, because if you analyze the nature of sin, malaki ang kinalaman yan kung bakit may abnormal psychology. Marami mga mental health issues, mga mental diseases na nag-e-exist because of sin, believe it or not. As I go along, you will see how sin leads to abnormal psychology. In fact, meron nga akong conceptual framework dito. Uy, conceptual framework, spell mo nga. Para sa mga mahilig mag-research dyan, pwede nyong gamitin tong model na to to write a research paper. I have here a predictor variable, which is sin. Pwedeng gawin yung frequency to. Frequency of sin positively predicts tendency to have a DSM-5 diagnosis. Ito yung framework na i-strengthen ko in this lecture. In fact, you can read my hypothesis 3 times. Okay? Everyone read this 3 times. The more you sin, the poorer the well-being. Isa pa. The more you sin, the poorer the well-being. Isa pa with feelings. Ready? The more you sin, the poorer the well-being. Ako confident ako, no? Although wala pa akong data dito, kasi alam nyo na, medyo busy pa. Hindi ko pa magawa ng research to. Yung oras ni Sir Howard nasa showbiz, songwriting, pagkanta, modeling. So, in the future, gagawan ko to ng research paper. But for those of you na gustong mauna na, you can collect data on this. This is the theory na sa tingin ko really exists in our everyday life. The more human beings sin, yan yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga maraming mental health problems. Okay? So, I want to answer the following questions in this lecture to further strengthen this framework. No? Number 1, pag-usapan natin what is sin. Dapat malinaw muna kung ano ba yung sin na yan. Bakit ba pwedeng i-connect yan sa psychology? Diyan ko i-explain yan. And then number 2, how is sin connected to mental health? Again, yung mga nakataas ang kilay dyan, diba? Napaka-theological ng term. Sa Bible lang dapat pinag-uusapan yung sin. Sa simbahan lang dapat yan. Sila father, sila pastor lang dapat ang nagdi-discuss ng sin. Bakit mo ihalo sa psychology yan? Lalo na sa issue ng mental health, i-demonstrate ko. So I'm going to answer the question, how? How sin influences mental health. Unahin na natin yung number 1, what is sin? Sa Tagalog, ano yan? Kasalanan. Everybody say kasalanan. I want you to reflect, kailan ka huling nagkasala? Yun yung root word niya, no? Sala. Ikaw, may sala ka sa akin. May kasalanan ka sa akin. Yun. Pause the video if you need time to reflect. Kailan yung huling nagkasala ka? Ako yata kanina lang. Today, ilang beses ka nang nagkasala?
Ako yata lagpas 50 times na. No? Now, sa mga nalalabuan, syempre, I understand. Paano mo ba malalaman na nagkasala ka? Kasi yung kasalanan, you can understand this in the earthly standard and in the supernatural standard. And of course, because our channel focuses on the supernatural world, supernatural psychology tayo, i-explain ko yung kasalanan in the supernatural realm. Paano mo malalaman na nagkasala ka, may kasalanan ka in the supernatural realm? Ito yung simpleng definition of sin. Coming from a theological dictionary, this is the violation of God's will, or in some dictionaries, ang tawag nila dyan, God's standards. May mga utos si Lord sa Bible. May mga standards na sabi ni Lord, abutin natin in the Bible. The moment that you fall short, sa Tagalog, nabitin ka, hindi mo naabot yung standard ni Lord, hindi mo sinunod yung mga utos ni Lord in the Bible, we can say na nakapag-commit ka na ng sin. In fact, if you study the etymology, wow, deep word, etymology. Yung origin ng word na sin, in its original language, ang ibig sabihin pala niyan is to miss the mark. Sabi ni Lord, may pana ka, panain mo yung yellow circle. Kaya lang, dahil sinful ka, may sinful nature ka, hindi mo napapana yung yellow circle kung ano-ano yung napapana mo. Kung bibilangan mo yung araw na to, parang binilang ko 10 ito 10 beses ka nagkasala kasi hindi mo natusok yung sinasabi ni Lord na tusukin mo, which is the yellow circle. Yan ang ibig sabihin ng sin. The moment that you fall short of God's standard, the moment you disobey God's word in the Bible, you have committed sin. At maraming klase ng sin, pero you can categorize daw yung sin into 2. Shout out dyan sa mga pastors na kakilala ko, no? Tama po ba yung tinuturo ko? Ang sin, may 2 categories, commission and omission. The difference, kapag commission, sabi ni Lord, wag mong gawin, ginawa mo. Yung omission, sabi ni Lord, gawin mo, hindi mo ginawa. From the word omit. Does that make sense? So some examples, kapag commission, sabi ni Lord, huwag kang pumatay. Kaya lang, medyo mainit ang ulo mo habang nagdadrive ka, kasi pinagalitan ka ng boss mo nung meeting, may gumit-git sa yung jeep, uminit ang ulo mo, bumaba ka ng kotse, pinagmumura mo yung driver, sumagot siya, ng dilim paningin mo, nako, nahampas mo yung driver na deads. Commission yon, sin of commission. Sabi ni Lord, wag kang pumatay, pinatay mo, commission. Or greediness. Sabi sa Bible, wag kang maging greedy. Kasi si Lord ang bahala sa mga needs mo. Masyado kang greedy. Nanalo ka na nga sa loto, 150 million, para sa'yo kulang pa. Nakita mo yung wallet ng nanay mo, may laman na 500 pesos, parang gusto mo ng 150 million, 500 pesos. So natukso ka, nakunin yung 500 pesos nung nanay mo sa wallet niya. Ang sama mo naman, grabe. Sin yon, sin of commission. Yung omission naman, sabi sa Bible, magbasa ka ng magbasa ng Bible. Do not let the law depart from your mouth. Sabi ng God's word. Masyado kang busy. Marami kang kasing business. Marami kang mga branches ng fast food mo. So, hindi ka na ngayon nagbabasa ng Bible. You have omitted the commandment, sin of omission. Ang sabi sa Bible, yung Great Commission, ipakalat mo yung goodness ni Lord, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya lang baliktad ginawa mo. Ang pinapakalat mo, walang Diyos. You are denying God, sin of omission. Tama po ba, mga pastors? Mag-comment na lang po kayo dyan kung may mali ako sinabi at pakibatukan na lang po ako later. Yun po yung 2 categories ng sin. Okay, now, going back to the definition of sin, another important thing about sin, meron pala yung byproduct, meron yung effect. The moment that a person sins in the psychological level, in the spiritual level, because remember, in this channel, naniniwala tayo na yung psychological, pareho lang yun sa spiritual. After all, ang ibig sabihin ng psyche is spirit. So, I tend to use those terms interchangeably. Ang lalim ng English ko doon, no? Interchangeably. Okay? Anyway, kapag ang tao nagkasala, nagkakaroon ka ng spiritual impurity. Sa Tagalog, dumudumi yung espiritu mo. At anong tawag mo sa espiritu na madumi? Magandang adjective dyan sa English is sinful. O sa Tagalog, makasalanan. May kakilala ba kayong makasalanan? Tignan mo yung katabi mo ngayon, tignan mo. Anong tawag dyan?
makasalanan yan. Yan. Pero syempre, wag naman natin i-down yung mga tao na makasalanan sila. Tumingin ka sa salamin. Dali, tignan mo sarili mo. Yan ang punong-puno ng kasalanan, yung sarili mo. Patingin-tingin ka pa sa katabi mo, ikaw mismo makasalanan din. Ang tawag dyan, sinful. The moment that you disobey God's word, whether it's omission or commission, nagkakaroon ka ng spiritual impurity, dumudumi yung espiritu mo. Analogy, imaginein mo yung spirito mo para siyang t-shirt na malinis. Dati malinis, puting-puti. But because of your sinful nature, every day, nangongolekta ka ng disobedience, omission, commission. Kinolekta mo ng kinolekta, yung spirito mo dumudumi, nagkakaroon ng spiritual impurity. So when God sees your spirit, yan yung nakikita niya, punong-puno ka ng karumihan. Marami kang spiritual stains, also known as sin. Now, here's a very important question. So what? Kaya may malaki akong so dito eh. So, because of our materialistic culture, parang wala masyadong effect sa tao kapag sinabi mong makasalanan siya. Which is not good. Kasi yung effect ng sin sa tao, it's very real na nakakasira ng psyche natin. But many people, because of our materialistic culture, wala silang pake, ano ngayon kung makasalanan ako? Ano ngayon kung nagko-commit ako ng adultery? Ano ngayon kung 1,000 yung kasalanan ko everyday? Parang wala masyadong impact sa kanila that they are sinning. Later on, I'll explain why. No? But again, going back to this slide, ano ang implication yan kung everyday, a human being who is a spiritual being keep on sinning? Delikado yan because sin kills. It kills and destroy. Sinisira ng kasalanan ang psyche ng tao at kapag yan hindi na control, ituloy-tuloy niya yan, papatayin ng kasalanan yung spirito ng tao. That's why, kung ganyan yung tingin mo sa sin, you would understand why this is the greatest problem of humankind. I think diniscuss ko to sa previous lecture ko. No? Kung kapag tanungin ka sa tingin mo, anong pinakamalaking problema ng tao in this life? If you are operating in the earthly level, materialistic level, ano mga sagot mo dyan? Cancer. Lindol. Yan. Nauubos na yung natural resources natin. Yan, mga greatest problem yan. Baha. Iniwan ka ng jowa mo. Yan, mga problem yan. Now, don't get me wrong hindi ko binibelittle yung mga problems na yun. Those are real problems, but in the earthly level. But if you look at this question in the spiritual level, the greatest problem is sin. Yan yung top one. In fact, hindi lang top one. One and only greatest problem that human beings have, that we always sin. And why is that? Because sin kills. Di ba sinabi yan sa Romans? For the wages of sin is, everybody read, death. Sin threatens the very existence of the psyche. Ito yung greatest risk factor of all time. Di ba sa clinical psychology, pinag-aaralan yan? Ano yung mga risk factors that predict a certain negative outcome? And then, paano natin iiwasan yung mga risk factors na yon? In the spiritual level, yan ang greatest risk factor kung bakit nasisira ang psyche, because we keep on sinning. Kaya nga, I find no problem connecting sin with psychology. The more you sin, the more tumataas yung tendency mo na magkakaroon ka ng diagnosis sa DSM-5. If you study the nature of different mental disorders in DSM-5, the very root of all these disorders, pinaka-origin ng mga yan, is our sinful nature. Ito na yung mga senyales na nasisira na yung psyche mo, yung mga sakit na makikita mo sa DSM-5. And I discussed in the previous lecture na sino ang isang being na yan yung goal niya. To keep us sinning para malagay tayo sa DSM-5, para masira mental health natin, yan yung demonyo, asawa ni demonya o ni demonyita. Yan yung goal niya. Our spiritual enemy hates God so much, therefore, he also hates his creatures, especially who? Sinong number one hate niya sa mga ginawa ni Lord? Di yung paborito ni Lord. Human beings created in His own image. And the devil knows that that's the only way that he can destroy us as human beings, destroy our spirit. How? By
teaching us, by pushing us to sin. Yun ngayon yung pinagkaiba ng temptation sa sin, which I discussed in my previous lecture. Kaya sana naman, kung gusto nyo maintindihan yung temptation, baka naman, after nito, punta kayo dito, kuha kayo ng popcorn, panoorin nyo to, para maintindihan nyo anong connect ng temptation papuntang sin, papuntang poor mental health. Okay, pero for the meantime, focus lang muna tayo. Ang goal ko, o ang pinopoint out ko dito is, yung devil. Yan yung pinaka-goal niya everyday. How to make people sin and sin, because the more we sin, the more we psychologically die. Nature niya yan, di ba? Sinabi ni Kristo yan. In one of the passages, the devil desires to murder us. And how does he do that? Ilulubog niya yung psyche natin sa deadly sins. Kaya yung early church, di ba, sinamarize nila yung sin, called it 7 deadly sin. The very fact na gumamit ng word na deadly, ibig sabihin, hindi maganda. Poisonous yan, nakakamatay yan. Yan yung goal ng demonyo everyday. Ilubog ang tao sa kasalanan. And how does the devil do this? How? By changing reality, by distorting reality. After all, ang devil sinungaling. Sinabi ni Kristo yan. There is no truth in him. So, ang main weapon ng spiritual enemy natin to destroy our mental health is to change the narrative that these sins are not actually bad. Yung mga 7 deadly sins yan, hindi masama yan. Gawin yung lifestyle yan, sasaya ang buhay ninyo. Yung mga taong nasa church na yan, yung mga pastor-pastor na yan, na tinuturuan kayong lumayo sa mga yan, ginagawa nilang boring buhay nyo. Huwag kayong makinig dyan. Gawin yung lifestyle yan, liligaya ang buhay ninyo. May kakilala ba kayong ganong tao? Yung pinopromote niya yung sin as a way of lifestyle at pinapangako niya, the more you do any of this, mas liligaya buhay mo. Am I making sense? So doon nang gagaling yung framework ko na pinakita kanina. Sin possibly predicts the tendency that you're gonna have a mental health issue na makikita sa DSM-5 because the devil wants you to keep on sinning para masira yung psyche mo. Does that make sense? So yun yung sagot ko sa number 1. What is sin? Okay? Now let's move on to number 2. Second question, paano? Everybody say paano. Paano ang sin nakaka-impluwensya, nakaka-apekto sa mental health natin? So balikan natin yung 7 deadly sins. Ito yung kiniklaim ko. Lahat yung 7 deadly sins na yan, pag gawin mong lifestyle yan, gawin mong habit yan, araw-arawin mo yung lust, araw-arawin mo yung pride, araw-arawin mo yung envy, sureball ako, 1,000%, unti-unti magkakaroon ka ng diagnosis sa DSM-5. Okay? Pero wala tayong enough time para isa-isahin yung mga 7 deadly sins na yan. Siguro gawan ko na lang ng mga follow-up lectures. Mag-focus lang ako sa dalawa. Lust and greed. I'm gonna show you how lust and greed negatively affects mental health. Pampababa, pangpasira ng mental health the more you do lust and greed. Unahin natin yung lust. Ano ang standard ni Lord pagdating sa lust? Mataas. Anong sabi? Flee from sexual immorality. Klarong-klaro yan that sexual immorality is a form of sin. In fact, wala lang tayo enough time pero ang dami pang mga biblical passages kapag nag-enumerate ng mga seryosong kasalanan that it can even affect what will happen to you after you die. Laging nandoon yung sexual immorality for some reason. It's considered one of the greatest sins, mabigat na kasalanan. Now, in our context, kasi maraming expression yung sexual immorality, no? So, magpo-focus lang ako sa isa. In this lecture, I'm going to consider premarital sex or use premarital sex as an expression of sexual immorality. Siguro naman alam niyo yung premarital sex. Premarital means before marriage sex. So, in the standard of God, hindi ka dapat nakikipag-sex kung hindi ka pa kasal. Because ang sex, regalo niya para sa mag-asawa to glorify God. So, the moment you have sex with someone who is not your wife, you have committed premarital sex, nagkaroon ka ng sin. Does that make sense? So, yan yung focus natin, premarital sex. Ngayon, ang demonyo, yan ngayon yung gagawin niya in the spiritual realm.
Ino-normalize niya. Everybody say normalize. Asawa ni normalize. Hindi. Sino dito natatawa sa mga jokes ko? Taas ang kamay. Uy, by the way, ilan na tayo? Kanina 5 lang eh. Ngayon, 6 na. Ay, hindi tumaso. 7.5. Oh, may 0.5. Yung ano lang niya siguro, yung katawan lang niya yung nanonood, yung kaluluwa niya wala sa sinasabi ko, no? Okay lang. God bless na lang sa'yo. Anyway, going back. So, ang demonyo, para masira niya yung psyche ng tao through lust, anong gagawin niya? Step 1, ino-normalize niya yung lust. Palalabasin niya sa mga tao na hindi naman masama yung lust. Premarital sex is not a sin. Yan yung magiging spiritual strategy niya. Kaya itong demonyo, matalino to. Meron siya mga ganyang strategies. Convince people, persuade people that sex is not bad after all. Pwede kang makipag-sex kahit hindi mo asawa. Normalize lust. Huwag mong ikahiya na meron kang mga nararamdaman sa katawan mo. Kailangan ilabas mo yan. Kailangan i-express mo yan. Sexual right mo yan. Walang masama dyan. Huwag mong pansinin yung mga pastor, yung mga pare na minomoralize ang sexual urges mo. Tingnan mo yung mga unggoy. Tingnan mo yung mga aso. Minomoralize ba nila yung sexual behavior nila? Hindi naman, di ba? Tingnan mo, kaya sila masaya. Kapag feel nilang gawin yung sexual urges nila, ginagawa lang nila kahit sa ilalim ng kotse, sa taas ng bubong, kaya masasaya ang mga animals. Eh, di ba animals tayo dati? Have we forgotten our ancestors, how they treated sexual energy? Dapat i-sustain natin yan hanggang ngayon. Yan, evolution na yan. Does that make sense? So the devil would normalize lust. What ways? Yung isa, sinabi ko na, evolution, palalakasin niya yung pornography. Bakit? Kasi yung pornography will put the idea of sex in each person's mind. Kumbaga, mananumb na yung mind natin kapag yung mga tao nood ng porn. Kasi ganun yun eh. Kapag ang isang bagay, lagi kang exposed doon, maya-maya hindi na siya issue sa'yo. Di ba? Yung si premarital sex, supposedly masama. Pero the more na nanonood ka ng porn, which by the way, if you watch porn, karamihan ng mga konteksto dyan, premarital sex. Yung nagsisex dyan, mga hindi mag-asawa. Diba? Nabombard na. Punong-puno na yung awareness mo ng pornographic scenes, pornographic materials, pornographic events. Maya-maya, yung sex sa'yo, wala na lang yan. Nagiging neutral na siya. I mean, yung premarital sex, nagiging neutral na lang siya. Lahat naman ginagawa yan. Normal lang naman yung premarital sex. What's wrong with that? Yon. Kaya matalino yung demonyo eh. Pupunuin niya ng pornographic contents yung isip ng mga tao. And I think the devil is pretty successful in doing this. Like, merong isang talk na ginawa, itong mga taong to. Shout out po sa inyo, by the way, I just want to give credit to these people. Sila Miss Kabamalan, Doctor pala, PhD pala to, Dr. Kabanalan. Kung nakikinig ka, hello sa iyo. Salamat sa talk ninyo, napaka-helpful. At hindi ko makita, Sir Afable. Yan. Salamat po sa talk ninyo, no? Again, hindi akin tong talk na to, ina-acknowledge ko sa kanila, but in this talk, paano ko nasabi na ang demonyo naging successful in doing this? By the way, itong slide na to, itong image na to, data ito ng Pornhub. Obviously, ang Pornhub, it's a porn website. Na-curious sila. Sino yung madalas na bumibisita sa site nila? At lumabas yung isang familiar na country, i-zoom in natin, yung Pilipinas. Ang isang Pilipino daw nakaka-average per day ng 10 minutes and 9 seconds watching porn. Average yan So, ibig sabihin may mga outliers dyan. May mga isang oras siguro, no? Nanonood ng porn. Alright? So, anyways, according to their data, so ito yung strategy ng demonyo, according to their data, gaano karami mga Pilipino ang na-expose na sa porn? Remember, yan yung gusto ng demonyo. Ito, ganyan daw karami. 20% daw yung incidental exposure. Ibig sabihin nun, tama ba? Wait lang. Oo, incidental means hindi nila plinano na expose sila sa porn.
parang nung sinasabi ko ngayon sa lecture na to, parang ang hirap yata paniwalaan nun, no? Nanood ka ng porn na hindi mo pinaplano. So, ang sagot ko na lang dito sa 20% na to, whatever, panawalaan natin yung data. And then yung 50% umamin na talagang sila yung nag-a-access sa porn. Am I making sense? But regardless, 50% plus 20%, more or less, 70% of Filipinos are exposed to pornographic materials, exactly what the devil wants to happen. Sex in the mind, para ma-neutralize yung premarital sex na hindi siya masama. Ito tone down niya yung moral implication ng premarital sex by bombarding people with pornographic contents, and again, mukhang successful ang demonyo dito. O balikan natin tong 70% na to. Syempre, dahil na-expose sila sa porn, magkakaroon ng mga physiological reactions yan. Tinuturo ko yan sa biopsychology. When you watch porn, it changes your brain. It would make you want to have sex immediately. Ang problema, paano kung high school ka pa lang? Paano kung grade 7, grade 5, na-expose ka sa porn? So, yung brain mo, ang lakas-lakas niya na i-push yung katawan mo na makipag-sex ka na. Gagamit ng technology yung devil dyan. Yun. No problem. Kasi bibigyan ka namin ng way para ma-express mo yung mga sexual urges mo kasi gusto mo nang makipag-sex. Kunin mo lang yung cellphone mo, i-download mo lang yung mga apps na yan, and then mag-left and right ka na dyan. Hanap ka ng tao na nafe-feel rin yung nafe-feel mo, and then sex kayo. Ganon. Kaya nagkaroon ng mga apps na yan. Please lang, no, yung mga nakataas ang kilay dyan, syempre may mga kakontra dyan, sana naman, wag nyo naman sabihin na itong mga apps na to, Grindr, Tinder, ginagamit to para makahanap ka ng ka-Bible study mo. Or para makahanap ka ng business partner mo. Okay? Let's be real. Real talk. Iba ang motivation mo kung bakit gusto mong mag-Grindr, kung bakit gusto mong mag-Tinder, it is sexual in nature. Alright? Kung hindi ka pa rin agree, edi huwag kang mag-agree. Let's just agree to disagree, but that's what the data is saying. No? Nakaramihan talaga ng mga gumagamit ito, merong sexual motivation. Okay? Anyway, hindi naman yun yung topic ng lecture natin. Ituloy natin. Look at these numbers. Galing pa rin to sa talk na to, Yan, i-ano natin. Yan. I-flash natin to give acknowledgement to these speakers. So also from this talk, ito rin yung data na sinasabi na 32% of male youth have sexual experience. 27% of female youth have sexual experience before getting married. And these are high numbers, These are high numbers. So mukhang successful yung demonyo, una sa paglagay ng sex in the mind, at successful yung demonyo sa pagpapataas ng premarital sex rate. Yung mga lalaki na hindi kasal, 32% nakipag-sex na. Sa mga babae naman, 27%. And I have a strong feeling, I have an intuition na ito, mga under-reports ito. Sa tingin ko, the numbers would be higher. Hindi lang 32% yan. Hindi lang 27% yan. So to make the long story short, I think the devil's plans, the devil's strategy is really working. Sex has entered people's minds, na-neutralize na yung premarital sex to the point they keep on doing premarital sex, they keep on sinning and sinning and sinning and sinning. At eto na. Dahil ganito na yung nangyayari sa mga tao, especially young people today, many people are committing sexual sins. Hindi ito nire-report masyado sa scientific community, pero maraming negative effects pala yung premarital sex. Also known as casual sex, such as the following. Yan. Kayo na lang mag-download niyan, puntahan niyo yung mga website na yan, Psychology Today. Basically, ang sinasabi dyan, ang dinidiscuss dito, yung mga negative effects kapag ang tao nakikipag-sex sa hindi niya asawa. Especially for young people, ang dami mga negative effects, both immediate and in the future. Gagawan ko na lang ng mga ibang lectures yan. Now, this one is also a good study to read. Hardcore journal article to, no? Wherein in this article lang nakita nila that the more people commit casual sex, the more it lowers their well-being.
which is in contrary to what the popular culture is claiming. 'Di ba? Ang sasabihin ng popular culture, kung gusto mong sumaya buhay mo, gusto mo ng love, gusto mo ng freedom, makipag-sex ka lang na makipag-sex. Basta pareho lang kayong maingat, pareho lang kayong payag, sasaya mga buhay nyo. That's not what the data is saying. The more casual sex you have, it adds to the factor of low well-being. Lalong lumulungkot ang buhay mo. Tumataas ang level of anxiety, tumataas ang level ng depression. Again, ulitin ko lang, hindi ko ito opinion. Baka sabihin nyo, pinipilit ko na naman yung Bible dito. This is based on the data na nakita nila in this journal article. And not to mention, kapag mataas kasi yung casual sex rates ng mga tao, may mga outcomes na pwedeng mangyari that can further contribute to well-being. Kumbaga, parang ano niyan, no? Magkakaroon siya ng mediator variable. Casual sex makes this happen that lowers well-being such as ano, kapag mataas ang casual sex rate mo, tumataas din yung chance of, guess what? Teenage pregnancy. I-qualify ko lang yung when I say teenage pregnancy, ang sinasabi ko dito yung mga cases where yung mga adolescents, nag-sex sila kasi masyadong mataas yung sexual energy nila. Siguro sa kakanood ng porn. Yun. Tumaas yung mga sexual urges nila and they had the opportunity, mababa yung parental control, nag-sex sila, nabuntis yung babae. Hindi kasama dito yung mga na-abuse, no? Victims of rapes. Yan, ibang issue yan. Ang sinasabi ko dito yung mga consenting teenagers. And would you agree na isa sa mga risk factor to mental health is the experience of teenage pregnancy? Hindi ko yan opinion. Marami mga articles na nagsasabi niyan. Hindi ko na lang nalagay dyan. No? But one of the difficult times or difficult things that a teenager would undergo, both male and female, is the experience of being a parent very early. Biruin mo 10 years old ka pa lang, nanay ka na, tatay ka na. 11, 12, hindi magaganda yung mga psychological experience dyan. Again, gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, but this is pretty high in the Philippines. Balikan natin to. Casual sex leads to teenage pregnancy that can lower well-being. Yung isa pang possible event as effect of casual sex would be the rise of HIV cases. And again, hindi ko to opinion, pero sinasabi ng mga articles, ng mga studies, that this is again one of the life experiences that is so difficult to undergo, being HIV positive. In fact, may mga studies na nagpapakita na kapag ikaw may HIV, mataas yung chance mo na magkaroon ka ng mga mental health issues. Because of the stigma, because of the anxiety that you feel about your body, so on and so forth. So, hindi ko yan opinion. To the point na yung mga taong may HIV, sa sobrang dami nilang mga mental health issues, hindi ako nagsabi nito, but this article reports na mataas din yung chance of suicidal behaviors among people who are HIV positive. And I find a parallelism between this idea and what God's word is saying. Ano sinasabi ni Kristo tungkol sa demonyo? He's a murderer. He wants us dead. And guess what? By promoting lust, by promoting premarital sex, pinapabagsak niya yung well-being natin to the point na may mga taong nabiktima ng lust, they would like to die. This is a very clear strategy by our spiritual enemy to destroy our psyche. Sana naman, based on my examples, no, napakita ko how lust, going back to that slide, saan yun, direct, itaas mo nga, how lust destroys the psyche. Punta naman tayo sa greed. Everybody say greed. Nasaan yung greed? Yan yung greed. Isa na naman sa 7 deadly sins yan, nakakasira ng mental health yan. Ano ang standard ni Lord pagdating sa greed? Ang sabi ni Lord, do not store up treasures on earth. Huwag kang ma-attach sa mga physical things sa mundo. That's exactly what greed teaches you. I-prioritize mo yung mga material things sa mundo. Gawin mong substitute yung mga physical things na yan sa mga spiritual needs mo. Habulin mo. I-prioritize mo
yung mga material na bagay kasi yan yung mga magpapasaya sa'yo. Sounds familiar? Ang tawag dyan in anthropology is the culture of materialism. Pinag-aaralan yan sa mga culture studies or even in sociology, no? Ang culture of materialism, ito yung mga major teachings niyan. Money is everything. Money is the goal. Money equals satisfaction. Kaya maraming tao ngayon mukhang pera. Sino dito may kakilala mukhang pera? Taas ang kamay. Sino? Tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Hindi mukhang pera yan. Ikaw yung mukhang pera, no? Kasi naniniwala ka na ang buhay mo would be much, much, much better if you have all these toys of the world. Number one, ang money. Kaya yung mga pinapanood mo sa YouTube, yung mga binabasa mo, tungkol na lang lagi sa kwarta. Sikreto para dumami ang pera. Kumita ng pera. Paano kumita ng kwarta? Ano kaya ang pwedeng gawin para dumami ang kwarta? Now, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing masama ang pera. It's the love of money that is the root of all evil. And that's exactly what materialism does. It teaches you to love money. Money in itself is not bad. Kailangan natin bayaran yung Meralco. Kailangan na tayo magbayad ng tubig. Kailangan natin ng pang tuition fee. Pero hindi dapat yung pera yung pinaprioritize natin. Hindi dapat pera yung may hawak ng mental health natin. Am I making sense? Kapag yung emotions mo nakadepende na sa dami ng pera mo, may kakilala ka bang ganun? Yung pag maraming pera, malamig ulo. Pag walang pera, mainit ulo. Nako, most likely na biktima na yan ng materialism, yun yung masama. But money in itself is not bad. Pero kapag ang pera, which is something physical, begins to take hold of your soul, of your spirit, yan na yung sin of greediness, sin of materialism. At sino ang pinakamalakas mag-promote ng materialism? Yung social media. Di ba? Aminin natin yan. Marami mga taong materyoso sa social media. Name it. Facebook, Instagram, but special mention to Instagram. Hindi ko na lang nalagay dito pero may mga studies na nagpapakita na indeed Instagram is one of the most materialistic social media platform there is. Talagang ang emphasis ng Instagram is loving the world, loving non-spiritual things, and it teaches you that collecting things, loving earthly things, being bounded by these physical things is not a sin. Okay lang yan. Okay lang na maghanap ka ng pagkikitaan ng kwarta. Dapat ang goal mo sa buhay, marami kang Rolex. Diba? Para sumaya buhay mo, marami kang Rolex. Para sumaya buhay mo, bili ka ng maraming labubo. Pumila ka dyan. Kahit 5 oras yan, pila ka dyan. Kahit hindi ka bibili. Pila ka sa Pop Mart para, tignan mo yung mga angel na nakahubad dyan, tignan mo yung mga labubo dyan, masarap sa mata, nakaka-satisfy, nakaka-feel good. Bilhin mo gawin mo yung best mo para bumili ka ng sapatos na ang worth 50,000. Rare kasi yan rare. Isang pares lang meron yan sa buong mundo, kaya tiisin mo na. Hahangaan ka nila kapag ikaw lang yung may ganyang sapatos. Kaya magtrabaho ka namang trabaho, isubsob mo yung mukha mo sa kakatrabaho para makita mo, mabili mo yung rare na sapatos na yan. Tapos pag stress na stress ka na, pag napagod ka na sa kakabili ng mga yan, magmukbang ka. Mag-food trip ka. Di ba foodie ka? Tikman mo lahat ng mantika. Higupin mo lahat ng kolesterol. Tapos, kunan mo yung sarili mo, turuan mo yung ibang tao na kainin din yung mga kinain mo. Yun. Yan yung kultura ng materialism in social media. And again, logically, would you agree? Sana naman mag-agree kayo, the more you do this, sige, gawin mong priority yung pagbili ng Rolex. Yung emosyon mo nakadepende sa pagbili mo ng mga toys, ng mga mamahaling sapatos, the more magkakaroon ka ng mga mental health issues as indicated in the following article. Basahin nyo lang on your own, i-zoom in natin. Maliit yata, no? Pero i-zoom in nyo na lang
Type nyo lang tong title na to para ma-download nyo yung article. Basically, ang sinasabi ng article, hindi maganda yung materialism, nakakababa ng mental health. In fact, let me read to you yung conclusion nila in this study. Results show that materialistic values, ano yung materialistic values? Ayan, yung pinakita ko. Ang ultimate dream mo, magka-Rolex. Ultimate dream mo, mabili yung sapatos na ikaw lang meron. Materialistic values yan. Ano raw, kapag ganyan ka, were negatively associated with sufficiency attitudes. Ibig sabihin, hindi ka makontento. Pag nakuha mo na yung sapatos na 50,000, gusto mo naman yung next sapatos na 100,000. Negatively predicts mindfulness and flow experiences. In other words, kapag materyoso ka, lalo kang lumulungkot. Sa simula ka lang masaya nung nasuot mo na yung sapatos na ikaw lang meron. Nagigets mo? Pero in the long run, it does not sustain contentment, it does not sustain well-being, it does the reverse. Lalo kanya pinapalungkot, DSM-5 is waving. Meron akong topic nito sa positive psychology yung I just forgot anong term nga ba yun, yung yung hedonic treadmill. I think I have that lecture in my channel, hanapin nyo na lang, hedonic treadmill. Yung hindi natatapos yung pag-pursue mo ng mga material things, paulit-ulit, until it comes to a point na pagod ka na, hindi mo na makita yung point ng buhay. Yan yon. It destroys you psychologically exactly what demonyo wants. O, diba? Dalawa pa lang yan, lust and greed. And I am so confident na kaya kong gawan ng tigi-isang lecture yan, magkakahiwalay. How gluttony destroys the psyche. How sloth destroys the psyche. Wrath destroys psyche. Envy destroys psyche. Pride. Naku, usong-uso yung pride. Shut up na lang ako. Baka ma-cancel tayo dito. But pride destroys mental health. Marami mga articles yan. Hindi ko yan opinion. No? Anyway, applications. Ready? Ano ngayon? Given all these things that I've mentioned, ano yung mga pwede natin gawin to improve our mental health? Number one, we really need to unreverse morality. Everybody say unreverse. Kailangan nating klaruhin ulit, i-emphasize ulit kung ano ang tama at anong mali. Kasi yung spiritual enemy natin, which is the devil, yan yung spiritual strategy niya to mess up our psyche, to make us sin. Palalabasin niya na yung kasalanan, hindi siya kasalanan. One of the greatest lies, but it's also one of the most effective lies in destroying our mental health. When we keep on doing things that we think, akala natin, hindi sin, yun pala sin. Diba? Kaya ka confident gawin Kasi, akala mo hindi kasalanan. Akala mo walang spiritual impact. Ang hindi mo alam, araw-araw mong ginagawa, palubog na padumi yung spirito mo to the point, pinapatay mo na yung espiritu mo. Diba? Strategy ng demonyo yan. But you, diba sa Genesis pa lang, ginawa niya yan Ano sinabi ni Lord? But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil because you will die. Yun yung sabi ni Lord, yun yung mali. Mali, kainin yung pruta sa puno na to, huwag niyong gagawin yan, Adam and Eve, sabi ni Lord. Mali yan. Pero anong ginawa ng demonyo? Pinalitan niya. Di ba? Sabi niya, hindi totoo yung sinabi ni Lord. Ano ba yan? Sa totoo lang, pag kinain nyo yan, magiging maganda pa yung mga well-being ninyo. You will know good from evil. You will become like God, knowing good and evil. You see the strategy there? Yung black, gagawin niyang white. And it's still happening today. Huwag niyong sabihin na, nung Genesis pa yan, tagal-tagal na yan. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. Modern day version of Genesis. When something evil is being communicated as something good. Why is that being done? Para patuloy na malubog yung psyche sa kasalanan. Kasi the moment we believe na hindi kasalanan yung mga 7 deadly sins, hindi tayo aalis dyan. At the more na hindi tayo umaalis dyan, the more nasisira yung psyche natin, tuwang-tuwa yung demonyo. O, di ba? Tapos gagamit pa siya ng mga tao, especially
leaders, local leaders, hindi ko na nasasabihin kung sino nagsabi nito, pero tingnan nyo, may statement yung isang leader dito. Ang sabi niya sa statement niya, ang konteksto nito, meron siyang sinasabing sin na nandito, ito yung pananaw niya. Hindi raw kasalanan yon. Walang mali sa'yo. Walang kailangang itama sa'yo. Ang iyong pagiging blank, although again, in the original context, may isa lang siyang pinpertain dito, but in this lecture, pwede mong i-insert lahat yan eh. Kapag ganyan yung attitude mo, hindi mali na ganyan ka. Kasi bahagi yan ng pagiging ikaw. That's one of the greatest lies. Please lang. Sana ma-realize nyo yan. Di ba? Kapag ang isang local leader itong sabihin sa'yo, walang mali kung malakas yung sex drive mo. Wala namang mali kung greedy ka. Wala namang mali kung inggitero ka. Wala namang mali kung mabilis kang mabadrip sa mga tao, lagi kang galit sa mga tao. Right mo yan. Emotional right mo yan. Kasi ikaw yan eh. Be proud kung sino ka. Ipakita mo kung sino ka. Di ba? The moment na naniwala ka dyan, anong gagawin mo? Hindi mo babaguhin yan. Hindi ko naman pala dapat baguhin to. Bakit? Ako yan eh. At yan ang dapat ginagawa natin kung sino tayo, ipagmayabang natin. Irespeto nila tayo. Ganon. You see? Yung isa pang strategy ng devil dito, no, para yung psyche natin dito is hindi umalis sa kasalanan, lagi nakalubog sa kasalanan, i-associate pa niya yan sa happiness. Kaya ako duda ako itong demonyo siguro nagka-classical conditioning to eh. Pinipair niya itong 7 deadly sins sa happiness. Yan yung palalabasin niya sa media. Yan yung palalabasin niya sa mga articles, sa mga magazines, na to do these sins will make you a happy person. Gawin mo lang kung anong makapagpapasaya sa'yo. Ang problema, in this world, ano ba yung mga bagay na madalas na nakakapagpasaya sa atin? Guess what? Many of these things are actually within the category of the 7 deadly sins. Agree ba kayo doon? Tingnan nyo. Hindi lahat. In fairness, hindi naman lahat. Gusto mo lang naman mag-bike. Hindi naman siguro 7 deadly sin yung pagiging bike. Pero yung halos marami ang gumagawa under ng 7 deadly sins. Pero ang association ng demonyo dyan is, hindi yan masama, hindi yan 7 deadly sins. Yan yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Kung naniwala ka dyan, again, ano mangyayari sa'yo? Yung psyche mo, lubog na lubog sa kasalanan. Hindi ka ngayon aalis dyan. Kasi hindi mo iniisip na kasalanan. Di ba? Wala namang masamang mag-iinom-inom ka dyan. Magsugal-sugal ka dyan. Pera mo naman yan. Mag-swipe left, swipe right ka dyan. Sexual right mo yan Demokrasya tayo. Karapatan mo yan. Paligayahin mo sarili mo. Basta ingat lang kayo. Basta pareho kayong payag. Basta pareho kayong responsable. Yan. Ganyan yung mga linyahan ng mga politicians natin about that behavior. No? Syempre, manood ka lang ng manood ng Netflix. Tapusin mo yung K-drama na 20 episodes, tigi 1 oras. Huwag ka na magsimba. Kasi matraffic pa, papagas pa, mainit pa. Yung pastor, yung si father, boring naman mag-preach yan. Makinig ka na lang doon sa sinasabi ng Koreanong pogi. Yan ang mas maganda. Sasaya buhay mo, kikiligin ka sa mga mapapanood mo sa K-drama. Yun, nagigets nyo? Karamihan sa mga happiness that this world considers are actually sins that destroys us every day. Number 2, ang isa pang application dito, baka nalimutan nyo, dami kong sinabi. Number 1, unreverse morality. Klaruhin talaga natin anong tama, anong mali. Huwag natin sabihin na yung 7 deadly sins, wala lang yan, pampasaya yan. 7 deadly sins are 7 deadly sins. It will destroy you. We need to stop doing it. Number 2, seek forgiveness. Dito talaga tataas yung mga kilay ng mga scientists na nakikinig sa akin ngayon. Paano ang forgiveness? Pinag-uusapan na naman sa psychology. And here's my claim. If you're a psych major, if you're a psychology professional, guess what? Forgiveness must be one of your goals, how to make mental health better. It's a spiritual reality, especially what kind of forgiveness? Divine forgiveness, when God forgives your sin. Remember may analogy kanina? Balikan lang natin.
Yung kaluluwa natin parang t-shirt na maputi. Pero dahil kinokolekta mo yung kasalanan everyday, kasi nga naloko ka ng demonyo na hindi kasalanan yung mga yon, ano nangyayari sa kaluluwa mo? Padumi siya ng padumi. At habang dumadami yung dumi ng kaluluwa mo, unti-unti siyang nasisira to the point fast forward hanggang sa mamatay na yan. Nagigets nyo? Yan yung dynamics. O ngayon, dito ngayon papasok how important forgiveness is. Because when God forgives you, He forgives your sins, ano mangyayari? Yung kaluluwa mo, mawawala yung mga spiritual impurity niya, magkakaroon ka ngayon ng life. Kasi nawala yung pumapatay sa iyo, which are the spiritual impurities. But when God forgives you, the spiritual impurities are gone, it will be replaced by life. Kaya kung mapapansin nyo, sa Bible, if you read God's Word, big deal talaga when God forgives sins. Napansin nyo ba yun? Especially in the Gospels. Every time Jesus forgives sins, something good happens to people. Di ba? Every time may encounter si Jesus na tao na may problema, ang sasabihin niya, your sins are forgiven. Hindi niya hinukayo unconscious ng tao. Mind you that. When Jesus encounters someone na may psychological problem, hindi niya hinahanap yung laman ng unconscious ng tao, hindi siya nagte-therapy, hindi siya nag-hypnosis, hindi siya nagbibigay ng psychological testing, hindi siya nagro-Rorschach. Siyempre, hindi pa naman buhay si Rorschach nun. But you get my point. He always forgives sins. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Why is He doing that? Because Jesus knows na karamihan ng mga problema natin sa mind natin, sa mental health natin, ang origin is sin. And if you want someone to have a better mental health, sins are needed to be forgiven. Dapat matanggal yung sins through forgiveness. Ito magandang passage to, no? Kaya lang maliit. Nung ginagawa ko malaki, pero ngayon maliit na. I-stretch ko lang, Ito, gusto ko tong example na to. Just when i-zoom in ko, some men brought to Him a paralytic lying on a mat. So may paralyzed dito, ipapagamot kay Jesus. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, take courage, son, your sins are forgiven. Now, don't you find that weird? Kaya nga yung mga kaibigan niya, dinala siya kay Jesus para i-heal, gamutin yung pagka-paralyze niya, which is a physical thing. It's a physical problem. Pero tingnan nyo yung solution na ginawa ni Jesus, forgiveness of sin. And if you continue the passage, hindi ko na lang nalagay yung next, no? Yung paralytic na to, napagaling niya. Napalakad niya, napatayo niya. What does that imply? That there are even physical problems na ang origin pala is actually sin. Kasi nung na-forgive yung sin niya, nakalakad siya. Gumaling yung physical problem niya. Para lang yan yung psychology. Could it be na marami tayong mga psychological problems na ang origin is sin? So when Jesus forgives your sin, other than your physical health, pwede rin ma-recover yung psychological health. Siyempre, sabi niya na naman, ayan na naman, itong naka-necktie na to, nagba-Bible study na naman sa psychology, wala namang data. Meron. Read the literature on divine forgiveness. Divine forgiveness means a person believes that God has forgiven his or her sins. Bottom line, gagawan ko na lang ng ibang lecture to, when a person senses that God already has forgiven him or her, gumaganda ang mental health. Ang dami nating literature dyan on divine forgiveness. You read this article. You can also read this article. I-zoom in natin. Ang liit na naman. Alam ko na naman hindi yung makita. Kailangan nyo naman ng magnifying glass. Ayan, pinapalaki ko. Ayan. I-ano nyo na lang yan, no? Screenshot nyo yung title. Hanapin nyo sa Google, basahin nyo, Divine Forgiveness Improves Mental Health, which confirms the framework that sin is the origin of many, if not all, psychological problems. So all these examples on forgiveness further strengthens this model, Diba? Kapag punong-puno ka ng sin,
lumalapit ka sa DSM-5 diagnosis. But what happens? When you ask forgiveness from God, what happens? Boom! Pumapagitna yung forgiveness. Di ba dito papunta ka na sa DSM-5? Kinokolekta mo yung kasalanan araw-araw. Di ba? Sinusuway mo yung 10 Commandments. So ano nangyari? Pa-forward ka ng pa-forward dito sa DSM-5 diagnosis. Nabasa mo yung divine forgiveness. You admit that you're a sinner, and then you ask God to forgive you. That's the power of the cross. And what happens? When your sins are forgiven, nawawala yung link between sin and DSM-5. Di ba? Napuputol, oh. Tingnan nyo, ha? Ayan, oh. Uy, naputol, oh. Isa pa. Uy, naputol, oh. Isa pa. Uy, naputol, oh. Kanina, papunta ka DSM-5, sureball na sureball yan, eh. Di ba? Yung mga psychiatrist mo, nag-aantay na sa'yo. Yung mga therapist mo, nag-aantay na sa'yo. Kaya lang, na-meet mo si Lord. You ask forgiveness from your sins. Boom. Winash away yung sins mo ng cross ni Jesus. Ano nangyari? Hindi ka na napunta sa DSM-5. Naging bagong tao ka. Kaya sa Bible sinabi, when your sins are forgiven, ano nangyari? You are a new creation. Hindi ka na yung papuntang DSM-5. Isa ka ng instrumento na gagamitin ni Lord for ultimate goodness. Amen? So, sino may sabing walang data? Meron. Ayaw nilang pakinggan. High blood. Galit ba ako? Hindi. Ano lang, nadadala lang ako. No? Anyway, number 3. Repentance. Ayan naman. Taas na naman yung kilay ng mga hardcore scientists dyan. Yung mga magagaling na naman mag-multiple regression dyan. Diba? Pero again, in the supernatural psychology perspective, it makes sense. Anong ibig sabihin ng repentance? Nakalagay dyan, theological dictionary to, no? It is a change in your mind, a change in your heart, which leads to a change in behavior. Ibig sabihin, 180-degree turn from sin. Paulit-ulit sinasabi ng mga pastor na narinig ko yan, you know, pag ina-explain nila yung repentance, tinalikuran mo yung kasalanan. Sex ka ng sex kung kani-kanino, tinalikuran mo na, hininto mo na yung pakikipag-sex kung kani-kanino. Ang ginawa mo, nag-Bible study ka, yun ang repentance. Sugal ka ng sugal. Pati yung bahay mo, tinataya mo na, sabong ka ng sabong, nag-repent ka. Tinalikuran mo na yung pagsasabong. Anong ginawa mo? Nag-tong-its ka naman. Hindi, joke lang. Hindi repentance yun. No? Nag-ano ka, tinalikuran mo yung sabong, nag-ministry ka sa mga bata. Yun ang repentance. Binago mo, turning from sin. Very behavioral. And why am I placing this as one of the solutions of sin influencing our mental health? Because it makes sense, eh. Kasi kaya ka nga napupunta sa DSM-5, may mga ginagawa kang kasalanan papuntang DSM-5. Kung tinigil mo yon, nag 180-degree turn ka, hininto mo yung sabong, hininto mo yung premarital sex, hininto mo yung pagkamainitin ng ulo mo, good things or things become better. Maganda tong passage na to, Although it's Old Testament, marami hindi naniniwala sa Old Testament, but look at this, i-zoom in natin. Sabi ni Lord dito, it's God who's talking here. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, everybody read, yung naka-underline na yellow, turn from their wicked ways, aka repentance. So sabi ng Old Testament, kapag kayo nag-repent, yun yung cause. Ano yung effect? Then, di ba? Pag narinig mo yung word na then, may effect. Then, anong effect? I will hear from heaven, which is a good thing. The God of your psyche hearing your psychological issues and will forgive their sins. Sinabi ko na kanina yan. Ano mangyayari if your sins are forgiven out of repentance and will heal their land? Siyempre, pwede mo i-generalize yan from healing their land. Could it be that repentance brings the healing of the psyche? Diba? Make sense, eh. Itigil mo yung mga ganyan mo. Tigil mo yung paglalasing mo. Tigil mo yung pagsusugal mo. Tigil mo yung pagsasayan ng oras mo. Itigil mo yung pagka-casual sex mo. You will be healed supernaturally, which will improve your mental health. And you know what? Marami ng mga psychology professionals, baka sabihin nyo, ako lang naniniwala dito, Marami mga psychology professionals kasama na ang repentance sa mga therapeutic techniques nila.
Basahin nyo yung mga handbooks na yan. Unti-unting lumalakas ang puwersa ng mga yan. Because these therapies are seeing that it's effective. Basahin nyo to. The power of spirituality in therapy. Spiritual practices in psychotherapy such as repentance. When people ask forgiveness, when people repent from their sins, gumaganda yung mental health nila, and the data cannot be denied. Palakas ng palakas yung movement na yan. Marami ng mga therapists ngayon na talagang naniniwala na hindi mo talaga pwedeng mapaganda ang mental health condition ng isang tao without involving God in the therapy. After all, our psyche is created by God Himself. For the Lord God, the Holy One of Israel, sabi dito, has said, by repentance, ano raw mangyayari? Pag nagrepent ka, and rest, you would be saved. When you repent, you will be saved. You will be given strength. You will be given confidence. Mga positive words yun eh. Ito yung mga words na pinag-uusapan namin sa positive psychology. If you are supernaturally forgiven, if you have repented from your sins, you stop doing things that God does not want you to do, what happens? Your soul, your spirit will be strengthened, will have confidence, which is a good thing. Nagigets nyo? So to summarize, repentance, ito yung nangyayari sa repentance. Ikaw yan. Nangongolekta ka ng kasalanan. Lubog na lubog ka sa kasalanan. Kasi naniwala ka na yung 7 deadly sins hindi deadly. Fun yan. Naloko ka ng demonyo. Buti na lang. God talk to you. Sana through this lecture. When you repent, what happens? Something great happens. Yung goal ng devil na ilubog ka sa kasalanan, nasisira. Boom! Natatanggal ka sa 7 deadly sins. Dati nakalubog ka eh. Ayun, lubog na lubog ka, lugmok na lugmok ka, and you don't even know it. Buti na lang, napanood mo tong lecture na to, nakita mo yung importance ng forgiveness and repentance, boom, in-apply mo. Through the power of the cross, you will be forgiven because you repented, na wala ka sa landas, papuntang DSM-5. Nagbago yung landas mo. Papunta ka na, saan? Sa presence ni Lord. O, diba? And the nearer you get to God's presence, mas gumaganda ang mental health ng tao. Gagawan ko na naman ng separate lecture yan. How nearness to God improves mental health. Diba? Sabi nga ni Paul sa Galatians, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again. Nakita niyo yung logic dito? Yun pala yung epekto ng repentance. Kapag nakawala ka dyan sa kasalanan, nawala ka dyan sa mga deadly sins na yan, na dati mong lifestyle, it gives you freedom. Nawawala yung burden mo, which improves overall mental health. So here's my conclusion. The more you sin, the poorer your well-being. The less you sin, the better your well-being. And what is the devil doing every day? Deceiving us, psychological creatures, sasabihin, no such thing as sin. You deserve happiness. You deserve self-love. This is your personal right, even political right. Wag kanilang i-judge, i-respect kanila, follow your heart. The more you believe this, the more nag-i-stay ka sa 7 deadly sins, the more you are destroying your psyche. DSM-5 is waving. And I think this is bad news, but I think, no, because of the force of the devil na malakas, maraming mga kabataan ngayon are victims of this. If you see the numbers, gaano kataas yung mga kabataan ngayon na may mga mental health issues, pataas ang pataas. The numbers are rising. And using this lecture, what explains that? Because many young people today are being deceived to believe that 7 deadly sins are not actually deadly. So kung may kakilala kang kabataan, may kakilala kang youth who are living in sin, hypothesis ko, fast forward, most likely magkakaroon ng mental health issue yan. At dahil napanood mo to, sana i-share mo sa kanya to para mabago yung landas niya. Nagigets nyo? So sana, no, in this short lecture, quote and quote short, naka 1 oras ako dito, ang dami ko na naman sinabi, sana na-justify ko tong model na to. That sin
positively predicts your mental health issues. So if you want this to change, you need to deal with sin. And the first step to dealing with sin is to acknowledge that there are things that are sinful to do, and we need to stop doing it through repentance and ask forgiveness from God. Ayos ba? Tumaas na naman yung blood pressure ng mga scientists dyan. Anyway, hindi naman ako nandito para magpababa ng blood pressure ng mga scientists na hindi naniniwala dito. Nandito tayo to preach the truth. What true psychology is. True psychology involves supernatural, spiritual forces, such as what I've discussed in this lecture. Alright? Ang dami ko na sinabi, gutom na ako. Sir Howard here. Kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang dyan sa baba. God bless everyone. I'll see you again the next lecture. Bye-bye!